Kahit na wala kang scanner, may i-scan mo yung mga problema. Ipapakita ko sa inyo mga kapatid, yung bago kong biling laruan, nakaka-scan ng mga signals at mato-troubleshoot mo yung problema ng inyong mga sasakyan. Ay, nako. Iba ko muna to. Ay, nako mga kapatid. Mukhang magdudumi talaga ako ng katawan ngayon kasi anong oras na ba sa rento? Alas 5 na ba? Alas 5 na. Naka-out na yung mga mekaniko. Ngayon ito, sa labas to tinira. Kaya ako hanggat maaari gusto ko nandito sa loob ginagawa yung mga trabaho eh. Kasi nagpabili ako ng compressor. Nagpabili ako ng alternator. Kita nyo naman, bagong-bago lahat yan. At ito po ay kay Sir Lito Manrique, taga Makati. Ngayon ito, iririgalo niya sa apo niya. Matagal na stock yung unit na to, Toyota Revo na 7K gasoline engine. Ayan, tingnan nyo po. Madumi nga eh. Ayan. Ngayon, na-diagnose ko to, sira alternator, sira ang aircon, stock up talaga, pinabili ko. Eh kaso, nung chinek up ko kanina, tingnan nyo naman yung engine bay. Talagang sobrang dumi nung engine bay, oh. Eh di syempre, na-high blood ang lolo nyo. Kasi, bago-bago ng mga pyesa na to, alternator, compressor, isasalpak mo ngayon dito sa napakadumi. E di siyempre, kapag nilinis ko na to, lahat ng dumi ngayon na aalisin mo dito, tatama pa dyan. Kaya ngayon, bago ko ngayon na isalpak yan, since natanggal na to sa kanyang mga packaging, ibabalot ko muna po yan. So, ganito muna po tayo para naman na hindi dumumi. At, ayan, okay, ito namang alternator. Ito mga lumang sasakyan, kadalasan ang binibili mo na surplus. Ngayon ito mga brand new. Yun nga lang, hindi ito galing ng Japan. Pero dito, Nippon Denso nakalagay. Saan kaya ito made? Yun ang problema. Saan kaya ito made? Baka ito gawa nung nananakop sa atin Ay nako. Manalangin tayo na sana hindi matuloy yung na yan, yung mga gulo na yan. Tayo ayaw natin ng gulo. Ang gusto natin, kapayapaan. So lahat ito, pakita mo sa rento, ayan, ipalilinis ko yan. Dahil nga ito ay luman-luma at matagal nang na-stock. Meron pa nga siya nito, ito yung sumikat ng araw, yung Chaos, pampatipido yan ng gasolina, sumikat ng araw yan, maraming kinita ng araw yan. Tapos, ito, hinihila ko pa lang itong high tension wire, bumigay na. At hindi na kaya, marupok na yung goma. Tapos ito, tingnan nyo mga kapatid, yung engine support niya. Nakita nyo yung rubber? Wala na yan, makakalas na yan. At sigurado, matigas na yung goma nito. So yan, maraming papalitan dito para talagang maayos natin ang takbo nitong makina na to. Ngayon mga kapatid, para malaman nyo kung yung mga nai-stock na mga engine, tapos may nakukuha kayong ganyan sa ilalim ng oil cap. Ayan. Ito, wag nyo ipagwalang bahala yan. Sigurado sa loob nito, marami rin. Sigurado yan. For sure yan. At iyan nga, ayan At iyan nga yung sludge na pagdating doon sa loob ay umiipit, sumisingit doon sa mga kasulok-sulukan ng makina at iyan ang magkokos ng problema pagdating ng panahon. Kaya ito, ibinlag ko na rin para makita ng may-ari. Sayang naman ang trabaho natin kung hindi natin bubuksan to. Ngayon, ito naman po ay naka-timing chain. Kaya wala tayong worry dito na may mapuputol kasi timing chain to, umiingay lang kung tutuusin. Lahat po ito ay putol na. Wala na. Wala na. Ay mga kapatid, ito, nabibili ko lang to diyan sa aming supplier. Talagang magaling na degreaser. Ito yung ginagamit namin. Kapag inamoy mo to, parang may halong parang may halong asido. Pero talagang magaling siyang degreaser. Itong mga aluminum na yan, kayang-kaya niyang paputiin yan. Sa sample ko lang para makita nyo lang. Kasi baka mamaya mahilig kayong mag-DIY. So ito yung ginagamit namin degreaser. Yan. O RJ, halika dito. Ikaw yung medyo nagugustuhan ko trabaho. Marami kang pogi points. So ito bukas, ikaw na tumira nito
Linisin talaga lahat yan. Ngayon, itong mga pyesa na to, Reden, lika. Ito, yung mga pyesa na yan, alisin mo dito, tanggalin mo, saka mo linisin yung ano. Tapos, syempre, linisin mo na rin to. Yan, hindi naman yan basta-basta masisira kahit na mabasa mo ng konti yan. Oo. Huwag ka muna magtatanggal ng spark plug kung i-engine wash mo. Okay lang yan, i-engine wash mo, gamitan mo rin itong degreaser natin. Tapos, mag-change oil ka. Pagka malinis na to, saka natin i-change oil. Ngayon, kailangan din buksan to kasi napakarumi. Pagka nalinis mo na, RJ, bubuksan natin to. Matindi yung dumi ng, ng loob ng makina. Dinukot-dukot ko na to. Marami siyang sludge. Dami. Oh. Yan, tingnan nyo. Umumo, So, hindi natin papayagan yan. Tanggal ito. Nakakabili naman ng mga seal na yan. Pati ito, nakakabili niya. Papalitan natin. Ito nga, putol-putol na. Yan. So, lahat lilinisin nyo. Huwag nyo nang bunutin itong distributor. Yung cup lang pwede para linisin nyo. Kailangan magandang-maganda. Kailangan malinis na malinis. Pati yung mga dumi na yan. I-vacuum nyo. Lahat. Yung mga hose na dapat palitan, ganito. Pag magpapalit ka ng hose, huwag mo munang bunutin lahat yan. Kumuha ka ng vacuum hose doon, palit, sukat, palit. Para hindi kayo malilito. Digasolina kasi ito eh. Alam nyo, sa shop, hindi lahat ng shop merong marunong sa digasolina. Karamihan, puro diesel. So ito, medyo mapapasil kayo dito pag iba-iba na yung mga vacuum hose na yan, pati yung mga kuryente na yan, mamumroblema kayo. Okay? So ito, computerized na rin kasi ito. Meron na tong computer. Ito, 7K engine. Tanggalin natin dito tapos palitan natin. Papalitan lahat yan. Pero engine wash nyo muna kasi papasukin ng tubig yan eh. Ay, palit lahat ang high tension wire. Ito, mga high tension wire to. Palit lahat to yan. Kung kinakailangan tanggalin, mas maganda. Kasi pag tinanggal mo, pati yung mga nasa likod nun, malilinis mo eh. Yan, pakita mo. Sige. Yan, pakita mo yung, yan yan, ganyan kagaling si Jong. Punasan mo para maipakita mo, Jong, kung gaano kaganda. Di ba? Ngayon, Jong, kung hindi tinanggal yung mga bagong pyesa na yon, lahat ngayon, nung dumi na yon, tumulo na dun sa alternator. Saka itong rebo na to, papalitan ko din po ito ng mags. Ibabadilip din po namin to. Ito, katulad po nito mga ginagawa namin. Ito po mga kapatid, naka 4-inch body lip na po ito. Ayan. Ito yung ating lip block. Ngayon, kung nakikita nyo nandito yung radiator, hindi pa po kasi tapos yan. Iaangat pa po yan. So, nakaganyan ang radiator niyan. Ito namang nandito sa kabila, ganun din. Pero ito, ginagawa na namin ng bumper. Halika dito, Sarento, tingnan mo. So, ito na yung steel bumper. Ang maganda sa mga bumper po namin, tailor-made. Parang sa mananahi, talagang sinusukatan ka, tinatabas at kinakasa. Pero sabi ko kay Kuya Mark, gumawa na siya ng maraming bumper. Ilan bang kaya mong gawin sa loob ng 1 linggo? 2. So, kaya niyang gumawa ng 2 steel bumper sa loob ng 1 linggo. So, mga kapatid, ito yung Travis ni Kuya Romeo. Ang ina, sobrang usok nito. Kaya makikita nyo pa nga yung, yung marka ng usok dito. Ayan, Pero ngayon, tingnan natin, Kuya Romeo, mo nga. Baka naman medyo, wala na talagang usok kung naka-minor. Sige. Maintain mo lang. Huwag mong bibitawan. Sige. Ayan. Kasi kanina, mga kapatid, sobrang dumi talaga ng manifold niya. Kaya yung mga hindi nadukot doon sa mismong block, doon sa cylinder head block, yun yung lumalabas ngayon. So kahit Euro 4 ka, pag pinabayaan mo na hindi, ilang taon niya bago hindi nalinis? 4 years. 4 years. Biro nyo, 4 years na hindi talaga nilinis. So sobrang dumi, nakita mo naman. Kaso hindi na video kanina eh. Pero nakita ni Kuya Romeo, sobrang dumi talaga. Kaya siya, konting arangkada lang, napakausok na. Kasi kulang yung hangin na pumapasok, maraming diesel. Pinausok ko na dito kaysa magpausok siya dun sa kalye. Medyo sakit sa sa ilong, no? Kaya talagang mahuhuli ka pagka ganun katindi ang usok ng inyong mga tambutso. Euro 4 yan, 4J A1 yan na common rail. Di ba? Computer na yan. Itong mga crosswind na yan. Yan.
eh hindi pa yan naka-common rail, talagang mano-mano yan. Ngayon mga kapatid, kahit na wala kang scanner, mga kapatid, may i-scan mo yung mga problema ng mga sasakyan nyo kung yan ay computerized. So ipapakita ko sa inyo mga kapatid yung bago kong biling laruan na kung paanong nakaka-scan ng mga signals at troubleshoot mo yung problema ng inyong mga sasakyan. So ito, pahapyaw lang muna itong digital oscilloscope na ipapakita ko po sa inyo. Karamihan ito ay ginagamit ko doon sa mga naka-electronic na, naka-ECU na. Kasi alam nyo mga kapatid, sa mga naka-ECU na sasakyan, ang unang-unang kalaban po natin dyan ay electrical problems at yung dumi na napupunta doon sa mga sensors. At syempre, doon sa unang sinabi ko na electrical problems, ang mga wirings po niyan, pwedeng nagkakaroon ng grounded, pwedeng nagkakaroon ng open circuit kasi napuputol. So, nagkakaroon ng mga loose doon sa terminal connection. So, iyan ang karamihan na nagiging problema. At kapag ka po nangyari yun, mga kapatid, talagang yung sasakyan mo pwedeng huminto, pwedeng hindi mo mapagana ng maayos. Kasi nga po, lahat yon ay very essential, very important yon doon sa ating ECU. Doon sa pinakautak ng ating sasakyan. Isang wire lang ang magloko dyan, isang wire lang ang maglo-lose contact dyan, magre-register na yung error na yon doon sa ating ECU. Pero mga kapatid, napakahirap pong i-explain yan kung hindi natin actual na ginagawa. Ngayon, meron akong scanner. Luman-luma na nga po yung scanner ko. Ito ay launch. Marami na nga naayos na sasakyan to. Sira na nga yung goma dito sa gilid. Ewan ko ba? Bakit rumurupok yung goma dito sa gilid? Tapos, meron din akong digital tester. Pang-anim ko na yata ito na nasira. Tapos, meron din akong bagong-bago itong digital oscilloscope. Ito mga kapatid. Yan, ito yung box ko. Oscilloscope and multimeter na rin siya. Digital tester na rin. Ngayon, itong oscilloscope na to, napaka-important po nito kapag nagto-troubleshoot ako. Halimbawa, may nakita akong problema yung speed sensor. Ito nga, meron akong speed sensor dito. Meron tayong na-read na fault codes doon sa ating sasakyan at lumabas doon yung PO500. Speed sensor yon, may problema. Paano mo ngayon i-check yun? Hindi naman kayang i-check yun basta-basta lang ng ating multimeter, ng tester. Ngayon, kailangan mo ngayon ng oscilloscope. Yan. Para kung halimbawa, as mo yung dalawang gulong mo, paandarin mo yung sasakyan, ikambyo mo, siyempre, iikot ngayon yung mga gulong, mariread ngayon ng speed sensor mo yon. Ngayon, kung hindi pa rin gumagana yung speedometer mo, at yun nga yung cause nung problema nung PO500 na yan, paano mo ngayon talaga mache-check kung ang may problema, ayun nga speed sensor. Halimbawa, ito, or may problema ka sa wiring, or may problema ka mismo doon sa iyong speedometer. Diba? So, kailangan mo doon itong oscilloscope para ma-check mo kung saan nanggagaling or kung nasaan yung problema. Pwede kasing ang problema dito mismo sa speed sensor. Paano yun? Halimbawa, ito mga kapatid. Ito kasi yung test prod ng oscilloscope. Yan. Kakabit ko dito. Ngayon mga kapatid, makikita nyo, itong aking sensor, paiikutin ko nitong aking barena. No, itong aking rechargeable na drill. Ayan, makikita nyo ngayon, magkakaroon po ng signal dyan. Magkakaroon ng waveforms. Ayan, i-close up mo, deng-deng. Ayan. So, habang binabagalan ko, bumabagal din yung ating waveform. Ayan. Tapos, pag binilisan ko, ayan. Ngayon, kung halimbawa, wala kayong nakukuhang ganyan, tatanggalin ko tong aking test prod, pinaikot mo, wala oh. Okay. Pero pag inilagay ko ngayon itong aking test prod, ayan, makikita nyo po yung signal. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, buo yung aking speed sensor. Pero bakit wala ako nare-read na speed doon sa aking speedometer? Pwede ngayon na meron kang problema sa wiring. Doon sa mga sakit. Kaya ngayon, itong test prod mo ngayon, nung iyong oscilloscope, mga kapatid, ililipat mo ngayon kung gusto mong i-shortcut na yung pag-check mo ng problem, tanggalin mo na yung panel gauge, tapos hanapin mo kung nasaan doon yung wire na kulay ng harness, wiring harness na kulay dito, papunta doon sa iyong panel gauge. Hindi naman pwede mag-iba-iba ng kulay yung mga wirings po na yan. At ganoon din, ilagay mo to sa ground at ilagay mo to doon sa
sahat doon sa wire na yon. At kung meron ka ng ma-receive na signal dito sa iyong oscilloscope, meron kang na-receive na signal dyan, edi syempre, maaaring ang problema mo na nga ay yung iyong panel gauge, yung iyong cluster. Kasi hindi talaga siya gumagana, pero may nare-receive ka na signal na katulad nung ginawa natin dito kanina doon sa socket ng iyong cluster. So, ang sira na ngayon doon, yung talagang speedometer mo. Pero kung doon ay wala ka pa ring nakuha, matapos na tutukan mo nitong test prod ng oscilloscope, yung linya na yon, wala ka nakukuhang signal na gumaganon. So, ibig sabihin, within the, doon sa linya, ay may problema. Pwedeng may putol or pwedeng nag-lose contact na yung wire doon sa pagkakakrimp doon sa terminal. So, ganun din po sa halimbawa, ito yung camshaft positioning sensor. Halimbawa, naka-read ka ng fault code na PO340. O, yun po yun, yung camshaft positioning sensor. Hindi mo to basta-basta matetest. Tututukan mo lang ng resistance, ng ohms. Pwedeng may makuha ka po dyan, pero hindi mo masasabing buo yun or sira yun. So ngayon, nakakabito doon sa yung unit, sa yung engine, paganahin mo habang kinakrank mo, dahil nga kung ito may problema, may chance po talaga na hindi na umistart ang sasakyan mo. Pero habang kinakrank mo yan, mga kapatid, at tutukan mo ng oscilloscope dito, sa terminal dito, may makukuha kang signal. Pag talagang wala kang nakuwang signal, posibleng sira na po ito. Ayan. Posibleng may problema na, even yung umiikot doon sa loob, baka masyadong madumi or hindi siya nakakatapat. Yung bakal na umiikot doon sa loob na kanyang sinesense. Kasi po, syempre, pag ikot ng bakal dito, may magnetic reaction, maglalabas siya ng signal. So, yun po ang kagandahan kung meron ka naman ding oscilloscope. So, syempre ito, hindi siya for DIY. Pero madali lang. Napakasimple lang pong gamitin ito. Meron kang digital tester, meron ka ring scanner. Pag itinuro ng scanner, may problema ka sa camshaft positioning sensor. Kunin mo kagad ang oscilloscope mo. Tignan mo kung may lumalabas doon. Pag walang lumalabas doon, may problema talaga to. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, pag ito ang nasisira sa kayong crankshaft positioning sensor, hindi ka talaga makistart. Kasi very vital po ito sa operation ng ating engine, ng ECU. Okay, so yun po yung mga gamit ko ngayon na nandito. Darating po ang panahon kapag meron tayong na-encounter na problem na kailangan ko talagang gamitan ng oscilloscope, ipapakita ko po sa inyo. So, dumating na rin po yung ilang, yung oil cooler. Ayan. So, may mga order po sa atin, dumating na. Transmission oil cooler, may kasama ng mga hose yan. Tapos yung mga fittings. So, ayan na po siya. So, anytime, pagka nalaman na nung may-ari na dumating na yung kanyang in-order na oil cooler, eto na, kakabit na po namin yan. So, mga kapatid, lagi po akong gagawa ng mga vlogs na ganito kasi gusto ko rin naman talaga maituro sa inyo yung mga bagay na to kasi sa totoo lang, hindi naman siya ganun kahirap. Lalo na kung meron kayong background sa electronics, meron kayong background sa engineering, napakadali po niyan. Yung mga mekaniko na gustong itry ito at wala kayong scanner, tignan nyo na lahat yung mga sensor doon, gamitan nyo na oscilloscope kasi mura lang to. Ang bili ko dito is 3,500 lang. So, very effective to. Napakamura kung i-compare dito. Ngayon, kung wala kayo nito, pwede kayong magtiyaga dito. Pwede nyo pong malaman kung nasaan ang mga problema. Yun nga lang, aralin nyo talagang mag-isolate ng mga problems. Yan, stage by stage. So, nung araw, ginagamit ko to. Meron ako nito sa dating opisina. May oscilloscope talaga, yung malaking ganyan. So, gagawa kami ng TV, gagawa kami ng mga amplifier, yung mga radio na yan, mga FM radio, yung mga walkie-talkie. So, nalalaman namin yung mga frequencies, nalalaman namin kung saan nawala yung signal. Every stage po nung layout, nung diagram, nung system, sinututukan namin yan ng oscilloscope. Ngayon, sa mga sasakyan natin, ganun din po, wala po silang pagkakaiba, lalo na itong mga bagong mga sasakyan ngayon. So, pataas ng pataas ang technology, kaya dapat tataas din yung ating way kung paano natin idadiagnose yung mga problema. Darating po tayo dyan mga kapatid, ituturo ko po sa inyo lahat ng mga paggagamitan natin ng oscilloscope para makatulong po sa inyo. Mura lang po ito, nabibili ito sa online. Kaya pwede po kayong magkaroon ng ganito pag-aari. Pwede naman itong gamitin kahit dun sa mga simpleng mga paggamit nyo. Meron digital meter, may ammeter, lahat, frequencies, nandun na po lahat yon.
So, magagamit nyo po. Karamihan po ng sira ng ating mga sasakyan, lalo na itong mga naka-ECU, mga electronic system, no? Karamihan po dyan ay may open circuit, short circuit, yung CAN, yung control area network, CAN high, CAN low. So lahat po yan pag-aaralan natin, ituturo po natin. Pero pipiliin natin yung talagang hindi po kayo tatamarin panoorin. Kasi may yung mga ganito po kasing mga klase na talagang mahahaba ang proseso. So mahirap din talagang i-shoot. Kaya po, pipiliin na lamang po natin yung mga iba-vlog natin na pagto-troubleshoot ng mga problema, ng mga fault codes na yan, mga error codes na yan, para po maipakita ko sa inyo kung paano naman natin gagamitin itong mga gamit na to, itong mga equipments na to, para makatulong sa atin sa pagto-troubleshoot. So po mga kapatid, sana po muli ako po ay nakakatulong sa inyo at hindi naman po ako nakakapagdulot ng alinlangan. Basta ito pong ginagawa nating trabaho, itong pagmemekaniko, being a technician, being a mechanic, talaga pong ito inaaral lagi, tinatry lagi. Sabi nga po, kapag lagi mo itong inuulit-ulit ay mamamaster mo to. So ganun lamang po ang ating gagawin, magtsatsaga tayo, magsisipag tayo, at siyempre sasamahan natin ng pag-aaral. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.